May oras ng paggawa, may oras ng pagtatrabaho, may oras ng pangangaral, may oras ng pagsasalita, may oras ng paglilingkod, pero may oras din ng pagpapahinga. May oras din ng pagre-recharge. May oras din ng pag-aaral. May oras din ng pananalangin. May oras din ng pananahimik. Ang mga alagad ng mga panahon na yun sa ating pagbasa, nakita ni Jesus yung kanilang paglilingkod, yung kanilang sakripisyo. Kaya ano ang kanyang order? Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi nila makuhang kumain. Kasi ang tao in and out eh. Dahil umaasa sila at nagtitiwala na mayroon silang mapapala kay Jesus, di ba? Kaya ang mga tao panay ang datingan. Pagkatapos na tumanggap ng biyaya, may aalis. Pagkatapos may paparating. Sabi sa ating binasa, hindi makuhang kumain ng kanyang mga alagad. Pansinin po ninyo. Magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng konti. Ano po yung sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Pumunta sa hindi mataong lugar. Ano ang purpose? Para sila'y makapagpahinga ng kaunti. Concern si Jesus. May malasakit si Jesus sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad, sa mga naglilingkod sa kanya, na hindi puro paglilingkod at napababayaan na ang kanilang sarili na hindi sila kumakain. Bakit? Ano bang mangyayari kapag ang isang tao ay hindi na kumakain? Eh di manghihina, mawawalan siya ng lakas. Yung kanyang paglilingkod, apektado din siyempre, walang buhay, walang energy. Ayaw ng Panginoon na ang mga naglilingkod sa Kanya walang energy, walang lakas, walang kapangyarihan. Kaya pinagre-recharge. Ang purpose at layunin ng Panginoon, kaya gusto niya na ang Kanyang mga alagad ay lumayo sa maraming tao, sa mga kakaunting tao magpunta, upang sila man ay makapagpahinga din kahit na kaunti. Bakit? Ayaw niya na ang Kanyang mga alagad ay magkasakit. Tayo din sa atin pong buhay, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na mga naglilingkod sa Kanya may sakit, sakitin. Bakit? Kasi kapag ipinangaral mo ang mabuting balita, hindi lang yung ating sinasabi, ang ating pangangaral, kundi yung nakikita din sa ating buong pagkatao. Yung ating kalusugan ay pangangaral na rin sa kanila. Yung ating kalakasan ay pangangaral na rin sa kanila. Hindi pwedeng nangangaral tayo ng salita ng Diyos tapos ang ating katawan, ang ating pisikal na katauhan ay mahina at nanghihina, nanlulupaypay. Paano tayo paniniwalaan? So, para kay Jesus, ang lahat ng bagay ay may takdang oras. May oras ng paggawa, may oras ng pagtatrabaho, may oras ng pangangaral, may oras ng pagsasalita, may oras ng paglilingkod, pero may oras din ng pagpapahinga. May oras din ng pagre-recharge. May oras din ng pag-aaral. May oras din ng pananalangin. May oras din ng pananahimik. Dapat tayo, matuto tayong magpahinga para na rin sa ikabubuti ng ating katawan. Eh, ang gusto ng Diyos, gamitin ka ng 100 years. O, diba? Eh, dahil inabuso mo ang iyong katawan, inaraw-araw mo, umaga, tanghali, hapon, gabi, inabuso mo ang iyong katawan. Imbis na magamit ka ng Diyos 100 years or 50 years, 10 years ka lang nagamit sapagkat naabuso ang ating katawan. Ang ibig ng Panginoon, mahabang panahon na tayo ay magamit niya sa paglilingkod sa Kanya. Kaya inuutosan niya ang Kanyang mga alagad na makapagpahinga ng kaunti upang sa masusunod na gampanin at gawain, meron silang ekstrang lakas para makapaglingkod kay Lord. Kaya nga, si Jesus, concerned din sa ating kalusugan, concerned din sa ating health, concerned din sa ating panglabas na kaanyuan para tayo makapagpatuloy na makapaglingkod sa Panginoon. Tinitingnan pa rin ni Jesus ang kapakanan ng kanyang mga lingkod, hindi lang sugod ng sugod sa kanilang paglilingkod. Mismong si Jesus ang nag-instruct sa kanyang mga alagad na sila'y magpahinga ng kaunti. Hindi tuluyang magpahinga, kundi magpahinga ng kaunti sapagkat marami pa silang gagawing paglilingkod sa mga susunod na araw at ayaw ni Jesus na mahina ang kanilang pangangatawan. Ganon din tayo. Ang wisdom po dito ng ating Panginoon, tayo po mga naglilingkod sa Kanya, baka abalang-abala na po tayo sa kaharian ng Diyos, pero wala na tayong panahon sa hari. Diba? Busy-busy tayo sa kingdom, pero sa king, hindi na tayo busy. Madalas napapakinggan ko yan sa mga nakakaraang mga ibanghilista.
Dapat maging busy din tayo sa hari, hindi lang puro sa kaharian, hindi puro sa paglilingkod, sa gawain. Dapat meron din tayong panahon para ang ating sarili palakasin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya magpahinga ng kaunti. Thank you, God.